Boss Carbon. Grabe. Ayan, yan ang super patok at super sold out na Storm XR ng all-electric brand na NXT. At syempre, makakasama natin sila sa papalapit na nating 9th Philippine Moto Heritage Weekend, September 5 and 6, of course, Foro de Intramuros sa lungsod ng Manila. Pag-usapan pa natin kasama sina Miss Jeneline Asis, Senior Store Sales Manager, at si Sir Edwin Castillo, e-commerce lead ng NXT. Welcome po sa ating programa. Bumati po muna kayong dalawa. Yes, sir. So, good afternoon po sa lahat ng ating mga viewers. Good afternoon. Maraming salamat po for inviting NXT here sa Ride Radio. Okay. Kasama na natin sila sa Moto Heritage Weekend Last year. Last diba? year. Parang pinagkaguluhan yung yung mga e-bikes, Ito talaga ang wave of the future, ika nga, electric. Ako, Jay, last year, kung last year pinagkaguluhan, tas ngayon, medyo grabe ang demand ng mga e-bike. So, tingin ko, mas nagkakaguluhan pa ngayon. Lalong-lalo na at nagkaroon tayo ng mga oil price hike na yan, diba? Nagtitipid tayo at naghahanap ng ibang alternative yung ating mga kababayan. Pagka nakikita ko yung brand yun NXT, next agad yung pumapasok. Ano ba susunod? Diba? Ano ba ang bago? Yes. Okay. Kamusta na ang reception? Kamusta na ang pagtangkilik ng ating mga rider dito sa NXT? Marami bang interesado? Yes, sir. So, actually, nung nilaunch nga po natin yung NXT, so we started po dun sa mga small units lang namin. So, we started with the L1 categories natin. So, this 2024, late 2024, so we started launching na yung ating mga L3 units na yun talaga na mga powerful na talaga siya, mabibilis, and then yung range, and then na hinahanap ng ating mga riders. So, we do that dito. So, nag-evolve kami, nag-develop kami ng mga products para po yung sa mobility talaga natin is masupplement po natin dito sa NXT. Actually, malaking bagay yung Philippine Motor Heritage Week kasi Yun, parang nabasag namin yung misconception about e-bikes na short range lang siya. Kasi nung dinisplay namin doon and Nakita na aktual. people from the motorcycle community tested it, nagulat sila, ganito pala kabilis to, tapos ganito kalayo yung range. And eto na pala yung technology niya. Same motorcycle components yung gamit namin. It's just in-electrify lang namin. Ayun. Okay, grabe yung response dito sa Storm Yes. XR. Sakto, may mga Storm. Sakto yung pala. Bagay na bagay. Sakto. Yan ba talagang chinempo nyo na Storm ang pangalan? Okay. Storm XR. Okay, 2 batches sold out agad. Ano ang Yes. anong nakikita nyong rason? Bakit napakabilis naman? Nakita namin kasi when we launched sa Philippine Motor Heritage Week yung Storm X model namin. So maganda yung reception niya. Then we started hearing a few customers na sana mas longer range, sana mas more powerful. Kasi yung Storm X po, tinest namin siya from Shaw going to Baguio. So, talaga? tapos nung inakyat na namin siya ng Baguio, parang nabitin yung mga riders namin. Sagad natin hanggang Sagada. So yun yung Storm X, kaya ang taas ng reception. Then, nung lumabas, yung dinevelop namin si Storm XR, sabi namin ayaw na namin ng Sagada, we did the North Loop naman. So 8 days, inikot namin hanggang Apari, hanggang Isabela. Sinubok namin. We did charging po, in between. Pero ang renove kasi po namin is hindi issue yung range anxiety. As long as may proper planning ka. So, ang range kasi po ng Storm XR is around 200, 180, ganyan. Ang layo na nun. Yes, malayo na Oo. talaga. So yun yung ginawa namin. Tapos, tiyempo, after nung nirelease namin yung mga videos, nagtaas yung gas. Ayun. Tapos Tumakbo maganda rin lalo. yung... Eksakto. Opo. Timing. Kaya, sakto. Actually, before namin talagang dalhin sa stores yung mga unit, na sold out na siya. Yes. Ayun. So, yun yung naging Kaya Okay. ganun yung reception sa amin. Successful yung pag-test ride natin dito sa Storm X. Tapos Yes. ito namang Storm XR. Yes. Ano ang mga features na talagang improvement from the previous model? First is yung battery capacity niya. It's 95 amperes. So parang, in short, from 150 to 180, yan na yung mga range niya na tinatakbo. Type 2 charging siya. Inverted yung harapan na shocks niya. Tapos adjustable yung likod. Tapos meron po siyang TPMS, meaning meron din siyang CarPlay.
you can connect yung Bluetooth, yung phone mo pwede din. So, yung navigation, plus yung handling niya, maganda din. So, yung meron din siyang dual camera. Tapos, siguro ang pinakamaganda dyan is sa mga motorcycle community, yung cost ng charging niya. Ayun. Oo. Ang cost niya is, kung 12 pesos, that's around 82 pesos lang. Full charge na siya. So basically, In kung ano, 3 to 4 hours po. Kasi Okay naka-type na 2 charging na po siya. Mabilis. So, yung Itong mga... sinasabi mong type 2 charging, ano ba ito? Ano ba yung parang difference ito dun sa mga ibang mga proprietary charging? Type 2 charging po, kung if you look at yung mga known electric cars, dalawa kasi yung usual na charging nila, yung DC or yung type 2, yung mga nakikita natin sa malls. Ganon din po kami. So, pag nag-mall ka, yun din ang maganda sa Storm XR. If you go to the malls, meron silang charging doon. Accredited din naman kami ng mga apps na charging, which is, I think, isa kami sa mga pinaka-naunang in-accredit nila. So, yun. Pareho rin yung plug nyo sa Yes mga po, cars? same. Hindi na siya yung parang normal na parang mga e-bikes before. So kami, kung ano yung ginagamit sa kotse, Oo. yun na rin po. So, Dali. kung gaano ka bilis Mabilis, yung no? charge 2 ng to 3 kotse. hours Wala, lang, fully oo. charged. Lakas yun. Yes. Tapos matipid pa po. Hmm. Isa sa pinakamalaking naging hadlang tingin ko ng mga electric vehicles dito sa Pilipinas, especially with the two wheels, is yung accreditation mula sa LTO eh. So ito, na-clear daw ito ng LTO as an L3 vehicle. Yes. Yep. Ano ba yung ibig sabihin nitong mga L3? L classifications Oo. ng LTO? Yes. Bali dun po sa, yung, bali, bago namin siya maklasify for L3. So, kami as the dealer, so we do process all the documentation and then ipapa-approve natin to kay LTO. DOE muna. DOE, then i-classify siya as L3 category. So, yung mga units namin like this, Storm X and the Storm XR, so categorize siya as L3 category, which is kapag po tayo na doon sa category na L3, yan po is required na meron tayong driver's license and then kailangan din po is meron tayong registration. So, pasok po siya dun sa national roads. Yun yung maganda. Tapos, Sa EDSA. ang process po kasi, basic. Ah. Green plate po siya. Green plate actually. Ayun. Green, oo. So, yun lang yung difference kasi we started with DOE. Kailangan mo ng certification from them kasi wala ka namang emission test eh. Kasi battery po siya. So, once we do that, Ang hintayin daming namin advantage ng memorandum ng of electric, Ano? ano? Yes, sir. Wala yung mission. Tapos ano rin po, Oo. same din siya ng process ng registration, yung first 3 years pag sa amin, ganun po. Oo. May insurance din po siya. So, kami din po yung initial registration ng mga units namin. So, kami po yung nagpo-process doon. Mas mura ba yung registration kaysa sa mga ICE? Same po kung ano Same yung price. cost Same sa lang po. ano. Siguro yung matitipid mo lang would be yung later on would be yung the emission. Wala ka na kasi nun. Sinabi nyo, sold out itong Storm X2 eh. Tama ba? Yes, XR. XR po. Storm XR, sold X out and na kagad. XR, yes. May mga paparating ba tayong units Actually, ano dun po, sa mga nag-aabang? we're assembling yung mga pre-orders pa. Kasi tinatapos namin yung ano talaga. Hindi ba dumadating so yung dito, mga- may naka-order Oo. na. Actually, yun nga, yun yung problema ng mga Yes, stores. Kagaya Good ni Miss problem Jen. yan. Ali. Good problem. Pagdating, kinukuha na lang ng may-ari. May may-ari na. Kumbaga. Okay, balita namin, may i-reveal kayong bago, no? Yes. Bago. Malapit na malapit sa September ba yan? O kailan nyo i-reveal yan? Yeah, so actually we will be having po our another event sa Cebu. So doon Yeah. po ilo-launch namin yung aming Dalawang X. dalawang X-shot, exciting and extravagant, ganyan. Di ba? Na mga units na talaga pong aabangan. Yung ano na din yun, request na din yan ng ating mga customer kasi they keep on asking for more improvement than power. So, yun po, isa yun sa aabangan nila sa NXT. Na ilalabas din natin sa ano Yes. sa September event Yes, of naman. course. Sa Ayun. event, Ayun. oo. Siyempre. Kasama na. Siyempre. September 5 and 6, pero Yes. may mga aabangan ba yung mga, kasi sa ngayon, nagtatanong na, ano ba ang mga makikita namin dyan? May mga bago bang ilo-launch? Para Yeah, sa NXT, ano ba yung mga bago natin may offer dyan na this darating na Moto Heritage Weekend? Of course, yung binabanggit ni Miss Jen na i-reveal namin 2 units. Okay. Plus the fact na nandun din yung mga ibang L3 categories kasi hindi lang po Storm Series yung L3 categories na we have a lot. I think siguro kung hindi ako nagkakamali around 10 yung pagpipilian nila. So from classic style scooters, maxi scooters, Classic mga ADV. style scooters. Yes, ha? meron Yes, po sir. kami. Aba, excited ako dyan. Yeah. Jolly. So, Classic na electric. yes. Yes, sir. Actually, doon nakita natin doon sa mga video kanina, no, nitong Storm XR, no? Ano since adventure scooter siya, parang Yep. pinangtatawid sa ilog, pinang-offroad talaga. Umabot na sa Gada eh.
Oo. Yes. Pero yun, kunwari, yung nga, yung charging niya, talagang walang katapusang problema yun eh, no? Yung parang, saan ko i-charge yan? Di ba? So, kung kunwari ako, babiyahe ako ng malayo, kung saan walang mall, walang charging stations. So, paano ko i-charge to? Meron ba itong parang available na outlet charging? Lahat po ng units namin comes with a charger. Tapos, ano naman po siya, household ready. So, bibit-bitin mo lang yung charger Yes. dito sa Storm X or Storm XR mo. Kahit saan, pwede kang makisaksa. Pwede po. So, Aba, experiences din ng mga riders namin na talagang weekend riders na gustong sinasagad nila. Kasi there are some na talaga bang 180, 200 kilometers. Sinisiro nila eh. Which Crucial is- talaga yung planning. Kasi makikita Yeah. mo naman, 30% na lang, 20% na lang. Kailangan matansya mo, uy, dadating ako dun sa lugar na to, pwede na ako mag-charge Yes. pag-park So ko. yung iba, sinusubukan nila. So yung habang kumakain sila, nakikicharge sila. Oo. So ganun yung mga style ng mga mga Oo. electric community. Magpapaalam lang muna bago Yeah. makicharge. Oo. So, huwag naman saksak lang ng saksak. Cellphone lang ko i-charge. Hopefully naman po soon, dadami na yung charging stations. Nasa Ividalo din naman siya. And kami naman, marami rin kaming plans para improve pa yung ecosystem. Nararamdaman ba natin na dumarami na rin yung mga lugar kung saan pwede mag-charge yung mga electric vehicles? Kasi mga kotse, kahit wall charger, madali Yeah. nang gawin yon. So kayo ba, as a brand, nararamdaman nyo ba na hindi tayo kakabahan dahil alam natin supported itong electric vehicle natin? Yes po, nararamdaman namin yung support. Lalo na nitong last zona ni President sa tax naman. Medyo inano niya yung sa tariff. Tapos, Oo. the Evidalo, meron na tayong existing law. We just have to implement it. Na ang target around, if I remember it correctly, around 7,000 charging stations. Plus kami rin, as a brand, we do listen dun sa mga consumers namin. And we have plans to improve the ecosystem. And ang maganda ngayon, from the sabihin na natin nung nag-start kami dun sa Philippine Moto Heritage Week, Weekend. yung demand tumaas, tapos there are other companies na rin. So the more na mas marami pumapasok sa community, Yes, may correct. competition, mas maganda yung development yan for sure. Ako ulitin ko lang, yung mga SRP ng mga motor natin halimbawa, halimbawa yung Storm X, tsaka itong XR. Ano ang price range nito? Anong SRP? Do you have a... Yes, for Storm XR, so nasa 149,000 for the Storm X, and then for the Storm XR po is nasa 173. At ang available na kulay? Yes, Maraming for pagpipilian. for Storm X po, and then so we have red, meron po tayong white, meron tayong black, and then for gray, we also have gray, and then for XR naman we have blue, then green, black, white, gray, tapos yung aming limited edition na yellow. Yeah, yellow. Ayun. Okay, saan matatagpuan at saan pwede magpa-reserve? Yun. Paano malalaman? Yes, yung paparating na next batch, sabi nyo, Yes, sir. inihahanda na, no? Opo. Paano saan sila pwedeng magtungo? So, yung mga stores po namin, so sa NCR po, we have stores po dito po sa Edsa Crossing. Okay. Itong kapitbahay lang po natin. Then we have also sa Manila, Alabang, Paranaque. Okay. Then sa may Imus po tayo, Laguna. And then sa mga far zone areas, meron din po kami. Okay. But all our stores po, so we have our official Facebook page. So Pwede sila mag-inquire yes, doon? Sir. Yes. So we Nationwide have, naman po kami. Nationwide naman po. Tayo Luzon, Visayas, Mindanao, we have NXT branches. And then yung pong aming page, NXT E-Bike PH. Main NXT page, E-Bike PH. So Okay. that is our main page. So 24/7 po yan. So pwede sila mag-inquire doon. And then tatanungin sila kung saan po sila located. And then we will parang i-endorse po namin sila sa nearest branch Pinakamalapit. na available. Ayun. Yan. Para mas accessible po sa kanila. Ayun, malinaw. Okay, maraming salamat. Ma'am Jenna Lynn Yes, sir. at Sir Edwin. Maraming salamat. Kapag NXT, dapat, I-ride mo to. ayun, abangan niyo po sila sa Philippine Moto Heritage Weekend, September 5 and 6 sa Foro de Intramuros. Meron silang mga models doon at i-reveal during the 2-day event. Okay,